magsasalita ako ngayon kasi sobra na yung sinasabi ng mga tao. Enough na please, enough na dun sa mga baby issue and buntis and all. Hindi nangyari yon, okay? Walang ganun. What's up mga tol? AG Rabal matapang na sinagot ang mga netizen, lalong-lalo na ang kanyang mga basher. Patungkol nga sa patuloy pa rin at walang kamatayang isyo na pambabanat nga sa kanya sa pakikipagrelasyon nito kay Aljo Rabrenica. Tama na. Pero alam niyo, one thing na na-realize ko sa mga basher na yan, sa mga haters, dadaan lang naman sa feed nila yung issue eh. Comment sila. But still, at the end of the day, sarili nilang problema yung iisipin nila. At AG Rabal sinabi ring wala silang nilokong tao, lalong-lalo na kay Kylie Padilla. Kaming niloko, ikamatay man ng buong pamilya ko. I swear to God. Nagsuswear ako kay God ngayon, wala kaming nilokong tao. Tsaka pakinggan nyo si Kylie, tama na yung pagtatag sa kanya, nananahimik yung tao na ini-stress nyo. Matapang nga na sinagot na ni AG Rabal ang maraming netizen, lalong-lalo na mga basher, patungkol nga sa patuloy at wala pa rin kamatayang isyo na pambabanat nga sa kanilang nagiging relasyon ni Aljo Rabrenica. Eto, walang sugarcoat yung sinasabi ko. Anything. Totoo. Ganito ako magsalita sa totoong buhay, sa personal. Hindi ko kailangan umacting. Bukod nga sa sinagot ni AG Rabal, ang maraming netizen, lalong-lalo na mga basher, ay kinuwento rin ni AG Rabal kung paano nga sila nagsimula ni Aljo Rabrenica sa kanilang nagiging relasyon. Ayon nga kay AG Rabal, Kwento ko na. Si Aljo, nakasama ko siya sa Nerissa, sa movie na Nerissa. That time, friends lang naman talaga kami nun. So yung may nakita ko interviews ko na friends lang kami, kuya tawag siya. Sa kanya, totoo yun. Nerissa, shoot kami, hindi magkaibigan kami, matagal na panahon. Tapos tinatanong ko sa mga interviews tungkol kay Aljo, sinasabi ko, kuya, friends, totoo naman. Totoo yun. Tapos, lumipas yung panahon, magkakaibigan kami. Doon na nag-start yung ligaw-ligaw. Mga pandiligaw-ligaw. Tapos, in-interview ako. Bago lang ako sa showbiz, hindi ko alam na dapat yung mga ganong bagay, tinatago pala. Sobrang inosente ko. Tinanong ako sa interview, sabi, si Aljo, tungkol kay Aljo. Sabi ko agad, nanliligaw. So that time, hindi ko alam na ganun pala yung magiging tanggap ng tao. Kaya, nilabas ko. Meaning, hindi ako nagsinungaling. Sinabi ko talaga yung totoo. Hiningal ako, sorry. Sinabi ko yung totoo. Tapos, doon na pumutok yung issue. Pumutok yung issue ng tungkol sa amin dalawa. Kasi, sa akin din nanggaling mismo na nanliligaw. And then, lumipas yung panahon, nanliligaw. Kinilala namin yung isa't isa. Tinanong ko siya, paano yung wife, paano yung family. Sabi niya sa akin, okay lang yan, hiwalay na talaga sila. May partner na rin si Kylie that time. Kaya, nag-go ako. So, sinasabi ko lang dito, di ba tawagin niyo na akong kabet and all. Siguro, yun yung tingin sa akin ng ibang tao dahil kasal nga si Aljo. Pero I swear to God, ikamatay man ng pamilya ko ngayon, mamatay man buong pamilya ko ngayon. Nag-start yung relationship namin nang wala kaming nasasaktan. Wala kaming nilokong tao. Ganun nag-start yung relationship namin. Wala talaga kaming niloko, ikamatay man ng buong pamilya ko. I swear to God. Nagsuswear ako kay God ngayon, wala kaming nilokong tao. matapos ngang maikwento ni AG Rabal kung paano nagsimula ang kanilang relasyon ni Aljo Rabrenica, ay naikwento at nabanggit rin rito ni AG Rabal na alam niya raw ang babaeng involved sa hiwalayan nila ni Kylie Padilla at Aljo Rabrenica. Nabagamat hindi nga ibinanggit rito ni AG Rabal kung sino talagang babae ang kanyang ibinabanggit at tinutukoy,
ay ipinagdiinan niya nga rito na sana nga raw ay ang babanatan ng mga netizen at mga basher ay yung babaeng involved sa naging hiwalayan nila ni Aljur at Kylie Padilla. Ini-stress nyo lahat. Alam nyo kung sino atakihin nyo, talagang taong gumawa ng kasalanan sa kanila. Tsaka pakinggan nyo si Kylie, tama na yung pagtatag sa kanya, nananahimik yung tao na ini-stress nyo. Tsaka, hello! Weekly, panibagong issue, laging may issue. Hindi lang sa amin umiikot yung mundo. Hindi lang kami nakakaranas nito. So, dead man na lang sa kanya. Tsaka enough na please, enough na dun sa mga baby issue and buntis and all. Hindi nangyari yon, okay? Walang ganon. Hindi ako nakakapagsalita dito lang sa live ko, sa page ko, kasi hindi talaga ako nabigyan ng chance na magsalita, na protektahan yung sarili ko. Yun lang. Eto, walang sugarcoat yung sinasabi ko. Anything. Totoo, ganito ako magsalita sa totoong buhay, sa personal. Hindi ko kailangan umacting. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyong lahat at hanggang sa muli. Paalam!